Hello guys! Good morning sa inyong lahat. So, meron akong dalawang karne today and this is pork fillet. Wala akong beef guys, but gusto kong gumawa ng beefsteak. So, ito na lang. Pork beefsteak na lang ang gagawin natin. Itong mga karne na to is binili ko to sa Prisma. Maraming karne guys kasi mahilig kami sa karne dito sa bahay. And nagawa tayo ng beefsteak kasi ito yung isa sa mga Filipino food na pinakamadaling gawin. So, gusto ko yung aking beefsteak is medyo manipis siya ng konti. Pero marami naman to kaya okay lang yan. So, alam niyo na parang gumawa ng beefsteak guys. Gagayahin ko lang yung ginawa ni Chef RV. Shout out kay Chef RV Manabat. Lagi ako manonood ng videos niya guys. Na ano, mga luto-luto na videos. Kasi gusto ko talaga yung mga luto-luto na mga ganyan. So, mabilisan lang to guys. Marami to. But, yung karne naman dito sa Finland guys, lalo na yung mga fillet na ganito, is malambot lang siya. So, madali lang siya i-prep. So, hihiwain ko lang to. Maliit na ang kutsilyo. Kuha tayo ng mas malaking kutsilyo guys. Ayan. Hindi pa kami nagla-lunch. Late lunch na ito guys kasi late kami nagising. Kahapon guys hindi ko na vlog pero nagpunta kami sa airport kahapon. Hinatid namin si Elisa kasi kailangan niya umuwi ng Philippines. Emergency. Kaya yun. Late din kami nagising. Mga 11 o'clock na kami nakarating ng bahay. Yung flight niya was 12 and I hope by this time she's okay. But yeah. So, hiwain ko lang to ng maninipis. Mga ganito lang kanipis guys. Hindi sobrang manipis talaga. Para mabilis siyang maluto. You will take the garbage. Okay. Tatapon sini ko ng mga bio waste ng mga basura namin guys. Everyday yan guys para hindi mag-stay yung mga insect dito sa loob ng bahay. But since meron kami mga fruits na nanggaling sa Habitat, and yung mga saging guys is overripe na. So may mga fruit flies dito sa loob ng bahay. But that's okay kasi fruit flies naman yan. Yung mga saging pala is gagawin ko siyang tawag nito banana cake or banana muffins mamaya. So yun. Ito lang muna yung vlog natin. Normal na buhay namin dito sa countryside guys. Nothing extravagant na buhay guys. Yung normal lang na buhay. Kaya lang din sa inyo dyan sa Pilipinas. Yung gusto kong gumawa ng marami nito. Kasi yung iba nito guys is ipoportion ko siya, ilalagay ko siya sa freezer para pag gusto namin kumain ng beefsteak is meron ng ready. Ito thaw na lang siya. Tapos initin. Ayun. Kasi sa busy ng ating schedule, kailangan talaga gumawa ng paraan na meron tayong food palagi dyan sa ref guys or sa freezer. Sana all lagi sa Pilipinas ba may tagaluto nga, may mama na magluluto. Dito naman guys kasi ang oras dito guys is napakahalaga. Napaka-importante ng oras dito kaya hindi kami basta-basta makagahin ng oras talaga. Yung sa day off namin guys, yan na yung pinaka pahinga. Alam niyo yung kapag sobrang busy ka, everyday talaga, wala nang oras na matitira sa'yo. Kasi kailangan mo rin magpahinga guys. And yung freezer foods naman is hindi naman siya masama talaga. Actually, freezing is one of the best way of preserving the food. Kaysa naman bumili kami sa labas, at least ako na magluto. From scratch na siya. Tapos, alam ko yung mga nilalagay ko sa pagkain namin. Kaya, mas mabuti yung sa bahay talaga na kumain. Kaysa kumain tayo sa labas palagi. Though, okay naman yung mga pagkain sa labas minsan. At yun nga, mahal nga guys. Kaya, hindi tayo kakain sa labas palagi. Uy, kay mahal kayo. Mahal guys. Sobrang mahal. Yan. So, ang daming karne nito. Mga more than
Almost 3 kilos ito ng karne. Ito yung part na ginagamit ko guys kasi manipis lang yung kanyang fat. And ayaw ni Nico ng taba talaga. First time niyang kumain ng balat ng lechon, yung nagustuhan niya, yung andun sa Pilipinas. Kasi yung mga, dito sa Finland guys, yung nag-attend kami ng party tapos may mga lechon belly, hindi niya gusto. Hindi niya gusto yung lasa. Iba talaga yung lechon sa atin sa Pilipinas guys. Iba talaga yung gawang Pinas, no? Ayan. So, hindi ako mag-gloves dito. Uy, comment dyan. Dapat nag-gloves ka. Kami man kakain ito. Hindi ka man kakain ito. Tsaka hindi man namin ito ibenta. Isa pa, may langaw. Jesus, Diyos mio, Marimar. Isa pa, itong pagkain na to guys, lulutuin man to. Hindi man to i-half cook. Lutuin talaga siya sa apoy. Tapos, titimplahan na natin siya ng mga anik-anik. So, mga anik-anik. Toyo, kalamansi. May kalamansi juice ako dyan guys. Tapos, pepper, garlic. Tapos, samahan niyo ako mamaya sa labas kasi mungha pa tayo ng onions doon. May onion ako doon sa labas guys. Wala akong onion dito sa loob ng bahay. Yung mga onion namin, hindi pa namin harvest guys. Kasi hindi ako pinapupunta ni Nico doon sa garden ko. Kasi nga meron ng mga bubuyog doon guys. May mga lampinig. So baka makagat daw kami ng lampinig ni Anika. Kaya hindi niya kami pinapupunta. Pero na-eradicate na ni Nico guys. Tinanggal niya na. Kaya pwede na natin yung puntahan today. Tapos yung mga lampinig na yun guys, hindi yun sila nang produce ng honey. Walang honey yun. Yung mga hornets ba, hindi sila nagproduce ng honey. Iba yung honeybees, yung mga nagproduce ng honey, iba yun siya. So ito, tapos ito buti na lang itong karne na binili ko guys, malambot na to. I mean, ito yung part ng karne dito na malambot na siya ba. Ito yung ginagawang roast. Actually, gagawa din ako ng roast next time. Ganitong klase din na karne ang gagamitin natin. But, iniisip ko gamitin muna namin yung mga reindeer meat na meron kami sa ref para maubos yun kasi reindeer hunting season na naman. Sus, puno na po atong freezer ani guys. Yung isang freezer pala namin na nakatayo, punong-puno na yun ng juice. Sana magkaroon talaga kami ng cellar na. Wala kasi kalaging panahon. Yung mga trabaho din kasi talaga. Tsaka kung magpapagawa kami guys, mahal. Kung kaya naman namin gawin, yung oras lang talaga ba. Gahinan lang talaga siya ng oras. Bigyan lang talaga siya ng oras. But wala pang ang oras talaga ngayon. Pero tatanungin ko si Nico mamaya kung magkano yung magagastos namin doon sa paggawa ng pintuan sa cellar. Yeah. Ang daming fruit flies dito sa loob ng bahay guys. So ito na yung aking pork. So, lalagyan natin siya ng soy sauce. Wala akong Filipino soy sauce. Meron akong dito. Kikoman na toyo. So, ito na yung gagamitin natin. Ayan. So, lalagyan natin siya ng toyo, guys. Tansyahon lang nato ni sa kadaghan. Tapos, kalamansi juice ito. Ayan. Maraming kalamansi. Tapos, haluin natin to guys. Gagamitin ko na yung kamay dito sa paghahalo. So, lagyan din natin siya ng black pepper. Tapos, lalagyan natin siya ng salt.
lang natin to. Kalaban ko talaga ang black pepper, guys. Mapapa-aching talaga ako sa black pepper. So, yung kay Chef RV, hindi niya rin binabad. Pork din yata yung ginamit niya. Napanood ko lang yung kahapon, guys. Hindi ko natatandaan. At yeah. Ito na siya. Dagdagan pa natin ng toyo. Kasi marami itong karne natin. Tapos, i-adjust na lang natin yan mamaya. Tapos, ipapan-fry natin to para medyo mag-brownish na siya ng konti. Tapos, after nito guys, iset aside ko lang muna na to sandali. Tapos, punta tayo sa labas kasi manguha tayo ng sibuyas. Wala ko sibuyas dito sa loob ng bahay. Andun sa labas guys, sa garden pa. Kaya, bunluton pa na to siya dito sa ground. Yan. Yan kayong karnihan ni guys. Ayan na. Dito na tayo guys sa may garden ko guys na magulo. Okay lang yan. Wala talaga tayong oras. Kaya hindi ako pwede magkaroon ng malaking garden guys. So andito yung mga onions ko guys. I don't know kung tumubo talaga sila ng maayos o hindi. Kung hindi, okay lang. Kung tumubo, di mabuti. So, huwag tayo ng onion dito. Ay, yan o. Sibuyas. Gagmay ka itong sibuyas, guys. Ay, yan o. May malaking sibuyas. Kahit pa paano, meron tayong sibuyas dito. Yan. May pa nang bunlutin yung mga sibuyas dito sa garden guys, kay dito pa sila sa ground. Pwede na ito ma-harvest actually. Ito naman kapag gagamitin mo siya agad-agad, pwede nang hindi na siya i-dry. Diretso na lang siya gamitin. Kailangan natin na maraming sibuyas kasi marami yung nilagay niya na sibuyas. Meron ding red onions ito dito. Pero yung white onion ang gamitin natin kasi mas matamis kasi ito. Ito. Oh. Kung may tanim kang sibuyas, makabunlot ka girog sibuyas dai. O wala kang sibuyas, punta ka pa ng store. Ayan. Ayan. So tama na siguro tong sibuyas na to guys. Ang dami na nating sibuyas na nakuha. So lazy gardener talaga kami guys, as in ito talaga yung yan oh. Sobrang daming sibuyas. 'Di ba? Ito yung sibuyas sa tanim ko dito sa garden, guys. And sobrang bango ng amoy niya. I think kulang pa tong sibuyas na to. Pero okay na siguro to, guys. Tama na to. So, dalahin natin sa loob ng bahay tapos hugasan natin. Tapos lagay natin sa ating bistik. Hiwain na natin tong sibuyas, guys. Kaka-message lang ni Elisa, nasa Hong Kong na daw siya. And pa-boarding na daw siya papuntang Manila. Which is good. So may pinsan naman siya nasasalubong sa kanya doon sa Hong Kong, sa Manila, guys. Kaya she will be fine. But I know, pagod na pagod yun si Madam. So ito na yung mga sibuyas natin. Cut lang natin siya into rings. Yung mga sibuyas ko this year, guys, hindi siya malalaki. Yung first time talaga na nagtanim ako ng sibuyas, malalaki talaga yung na-harvest ko, guys. That was like 4 years ago. Siguro, kasi hindi ito na diligan ng maayos. Kasi nga, diba, nagbakasyon kami ng 1 month. Tapos, hindi ko na lang din hiniling sa mother-in-law ko, guys, na diligan niya to. Sabi ko na lang na, hayaan na lang yung ulan na lang ang magdilig nito, guys. Tapos, yun nga, pagdating namin ng Pilipinas, sabi ng mother-in-law ko, hindi daw umulan dito sa Finland. Masyado and mainit, pero some of them are quite big, but most of them are like ping pong size talaga na mga sibuyas, but it's okay, cute. At least meron tayong sibuyas na magamit sa pagluluto.
And meron pa tayong pwede makuha doon guys na pwede natin siya magamit sa pagluluto in the coming days. And naiiyak na ako sa sibuyas. Hinugasan ko naman siya. Pero iiyak pa rin talaga ako. Matapang ang sibuyas. Hilak na taan ni Ron. Lagay na natin itong mga sibuyas natin guys. Ipan-fry lang natin siya sandali. Palambutin lang siya. Pinapainit ko na rin yung isang pan guys kasi ipan-fry natin sandali yung mga karne. Tapos ito din, kapag natapos to, isi-set aside natin. Tapos magpapan-fry din tayo dito ng karne. Dalawang pan ang gagamitin natin para mas mabilis kasi gutom na yung mga amo ko dito sa bahay. Para mas malinamnam guys, dadagdagan ko to ng butter. Marami akong butter sa bahay kaya dagdagan natin siya ng butter. Maganda yata pag toyo na Filipino guys. Parang ano man tong toyo na Kiko man, hindi na masyadong brownish. Hindi siya darker ba. Pero masarap yung lasa niya, hindi siya ganun kaalat. Which I like kasi ayaw ko talaga na masyadong maalat din talaga na pagkain. So pan-fry lang natin to. Since hindi kami kakain ng rice, meron ako ditong instant mashed potato. So, ito na lang yung gagamitin ko. Rehydrate ko lang siya ng water. Nadagdagan ng milk, butter, and salt. And it's done. So, meron na tayong pampares doon sa ating bistek. Kasi ayaw namin kumain ng rice, guys. Nagsawa kami sa rice sa Pilipinas. Kaya, iwas muna kami sa rice ngayon. Sa patatas muna tayo. Lagyan natin ng milk, guys. I-absorb pa niya yung milk. Madali lang tong instant mashed potato. Ito na lang din nag-iisa natira dito sa bahay. Kaya gamitin ko na para maubos na talaga siya. Kasi may mga patatas kaming kailangan bungkalin sa lupa. So yun naman is libre yun kasi tayo ang nagtanim nun, guys. So, lagyan din natin yan siya ng asin. Konti lang na asin. Tapos, sobrang konti lang na pepper. Kasi wala ako ng white pepper. Black pepper meron ako dito sa bahay. Butter. So, ito na siya, guys. Malapit na siya. Konti na lang. Kailangan mo lang talaga tong halu-haluin para hindi siya dumikit. Hindi siya kagaya no fresh talaga na mashed potato. Mas masarap yung fresh na mashed potato, guys, compare dito. Pero, meron tayong ganito sa bahay. Kaya gamitin natin kaysa naman masayang, diba? Masarap din tong panghalo doon sa ating bistek. Ito na yung ating bistek, guys. Haluin lang natin siya sandali.
So, yan na guys. Tapos na tayo. Lagay na natin yung ating onion sa taas. Babaha, uy. Yes. Ang sarap guys. Mga unta guys. So, ito na ang ating beefsteak. Thank you, Chef RV sa recipe. Pero hindi ko na siya nilagyan ng sugar. Kasi yung onions guys, matamis na yan. Kaya, magsisweeten pa rin yung konting sauce and yung karne natin dyan. Ayan. So, mga ano ta guys, isa-serve ko na to kasi gutom na si Nico and Anika. Mga una ta guys, so this is our beefsteak ala Chef RV. Tapos, salads guys, or greens lang sa sides. Tapos, yung ating mashed potato. Mga unta. Mut kaayo. Mga unta guys. Is it yum? Yan na yung portion na Nico guys, oh. Tapos, meron tayong blueberry juice. Mga unta. It's pork baboy. It's good? I've seen the wishing well, but I don't throw pennies down below. Were there many people in the church, Daddy? Joo, oli itse asiassa. Se on sekin, mitä en ole ennen nähnyt. Not the superstitious kind. You were This is the pasta that I'm craving. Some people pray all day, cross their fingers tightly in a bow. So if there's a wolf, so I cannot go to the forest anymore? No voi, mutta ja se on tietysti pieni todennäköisyys. Yleensä ne nyt normaalisti ihmiset väistää, mutta totta kai se... But 3 dogs were killed already? So bad. Niin se on. Ja sitten ne oli kysynyt, että why they just don't shoot them. Ja sen oli poliisit ja ne oli sanonut, että pitää olla 3 semmoista, mikä on karkotus. Like Lost dogs or something. niin ei karkottaa, on semmoinen... Like a three wolves together? Ei vaan, siis niitä oli 2 ollut Hemmo nähnyt. Ja sit jossain oli väitetty asikkaalla, että olisi ollut jopa 8. Mutta Eight mutta oli wolves. ollut 2, tai siis toi karkotus. Karkotus on se semmoinen, like, what is that you get scared, Yeah. then that they leave. Niin sanotaan, This is very good. But yeah, we were having chat. It was like more than 1 hour of conversation. It was very nice. Hello guys! Good afternoon! After lunch guys, dito tayo sa likod ng yard namin. And kinan nyo yung aming berries dito. Na-trim na ni Nico guys para magkaroon sila ng bagong stems at mga dahon. So, dito pala guys, may nakita ako na may bullet na tumubo. Tingnan yung rhubarb namin. Ayan oh. Sobrang dami na namang dahon. I-pick namin yan. Tapos merong bullet dito guys na old na. Ayan. Hindi yan nakakain na bullet. Yan siya. Hindi natin ipipick up kasi hindi man yan makaunday. Saan taman na. Sobrang daming rhubarb guys. And ito yung gooseberry na trim din ni Nico guys. Meron akong dala ditong bucket. Ayan sa batani box na maliit. Kasi guys, mangunguha tayo ng nukunin or yung mga stinging nettle. Hala, yung aking strawberries guys, propagate na naman sila o nadagdagan na naman yung mga runners. And yung mga runners, tanggalin ko yan kasi magiging kaagaw yan sa nutrients.
Yan, dito guys, maraming nukunan dito. Ito ba, yung mga stinging nettle. Mangunguha ako nito guys, kaya ako naka-gloves. Kasi ida-dry ko siya para pagdating ng winter, nagbabalak ako na mag-ano guys, maggawa ng sabon. Para pagdating ng winter, meron akong pagkaabalahan guys. Kaya ako nag-gloves kasi tunokon man siya kaayo guys. Oy, ito yung maganda ba kapag meron kang kaaway, ito yung isabwag mo sa naong niya guys. Charot lang. Mga tol gid siya ani. Yan, mukha lang tayo dito, konti lang guys, hindi naman sobrang maraming sabon ang gagawin ko, for our own use lang naman, para meron lang ako pagkabisihan pagdating ng winter or autumn. Yan, marami pa yan sila dito guys, kasi kinat ito dito ni Nico, and marami pang mga dahon na andito na naiwan. So ito, gagawa tayo ng essential oil nito. Lalagyan natin siya ng oil, tapos yun yung gagawin natin isa sa mga ingredients sa paggawa ng sabon. Ito is nakakain din ito, you can still eat this one, but hindi ako kakain nitong for now guys, hindi allowed sa akin, kaya hindi ako kakain ng stinging nettle. At yeah, nagyaya si Nico na lumabas para gumawa daw ng mga pwedeng gawin dito sa yard. Sabi ko tara. Ang gagawin ni Nico guys is try niya na gawin yung aming fence doon sa garden. Manguha tayo nitong stinging nettle. Damo lang ito guys, pero marami siyang benefits. This is very good sa skin. Sobrang dami dito sa yard namin. And ito na pala yung mga carrots namin guys. Oh, itong box na to wala akong tinanim, and yun na yung mga boxes ng patatas namin. So may mga patatas na yung nalaman, hindi pa namin na pick up. Siguro one of these days pipick up din namin yan. Tapos meron kaming berry na tinanim dito, dalawa. May mga damo na nakapasok dito guys, pero runners man sila na damo, so madali lang sila tanggalin. Yan oh, may kumain dyan na uod guys, but that's okay. Yan, Anika is there, magta-trampoline yan siya. And manguha ako nitong stinging nettle para ma-dry natin. Konti lang ang kukunin ko today, yung magkasya lang sa dehydrator ko, kasi maliit lang yung aking dehydrator guys. Magawa tayo ng essential oil gamit ito. Nakakain itong stinging nettle guys. Merong isang recipe nito guys dito sa Finland na ginagawa nilang keto or soup. And maganda ito sa skin guys. Marami siyang benefits. Yan. Damo lang ito, pero super damo ito guys. And this is also used for making balms dito sa Nordic. And yung para sa mga sugat-sugat nga, ito siya. Nico is there guys, kasi maglalagay siya ng mga poles. Gagawa siya nung coral namin dito sa garden namin guys. Tapos baka mag-order ako ng panibagong wood chips para dito sa garden namin. Hindi lang naman yung dulo ng nettle ang beneficial nito guys, yung buong tanim actually. Basta merong dahon nito guys, pwede, but marami man kasi sila dito, kaya yung mga dulo lang ang dahon ang kinukuha ko. Ito guys, tutubo ito, mabilis itong tumubo, lalo na pag spring, isa ito sa mga unang dahon na tumutubo dito sa Finland. Ayan, marami na. Ito pa nga oh, sobrang dami pa dito. So bukas mangunguha din ulit ako nito.
para ilagay natin sa oil. Gawa tayo ng essential oil. Meron ako mga ibang ingredients for making the soap, pero wala pa ako ng mold, kaya titingin pa ako sa online. Meron man yan sa Temu guys, marami naman posible ngayon. Makabili naman, mabilis lang man makabili online. Nag-gloves ako guys kasi ito siya, under their leaves may mga tusok-tusok yan siya guys, na sobrang makati kapag naano sa balat mo. Yan, so punuin ko lang to, roughly puno itong aking lalagyan para pa-dry natin. Yun lang. Yun lang naman ang ginagawa namin ngayon dito sa garden guys. Tapos mag-order kami ng extra wood chips kasi itong dito banda guys, wala pa itong wood chips. Hanggang dito lang yan. Tapos yan doon sa loob wala pa yung wood chips, kaya mag-order kami. Pero ilagay muna namin siguro yung coral para makita namin saan banda yung lalagyan namin ng tawag nito, lalagyan namin ng wood chips. Ayan, so nag-start na rin nag-wither yung mga blueberries na tanim, but the thing is yung stem niya guys, favorite yan ng mga rabbit pagdating ng winter, kaya kailangan namin siya i-cover. So dito na side, tingnan nyo guys, nag-change na yung color ng birch tree. Dahan-dahan na siya nag-change ng color. Autumn na talaga dito sa amin. And may ulan yata na paparating. Akala ko uulan pero biglang nagsani na naman ulit. Ang dami nitong stinging nettle dito sa bakuran namin guys. Damo lang talaga to, pero ang ani ra ning sagbutan ni guys, pero daghan kay ni siyang benefits. Kakain ito guys ha, but it's just that I'm not allowed to eat this one as of the moment, kaya hindi ako pwedeng kumain ito. Pero si Nico and Anika, they can eat, but for me, I cannot eat this one. Wala na isang saluyot sa atua, pero naalang ni siya mga tunok-tunok guys. So pag niluto mo to, ibablanch mo muna siya first sa hot water, tapos pwede mo na siyang lutuin as a soup. Yan, oh. Actually pinutol na sana to ni Nico. Diyan yan yung nakaugat siya, natumba siya papunta dito, pero sabi ko kay Nico wag muna kasi gamitin natin yung dahon niya para magamit natin pagdating ng winter. Kapag ginawa mo tong soup guys, ang maganda nito is yung bagong tubo nga, lalo na kapag springtime. Yun yung best time to pick kapag gagawin mo siyang soup. Marami mga damo-damo dito guys, pero hindi man kasi ako mahilig sa mga damo-damo. Or on carnivore kasi kami sa bahay, no. Mahilig kami sa karne guys, and salad and tinapay. Hindi talaga ako mahilig ng mga damo-damo guys. Ayan na, nakarami na ako. May tumubo dito na mga ligaw na damo guys, so tatanggalin lang natin yan. Kasi itong box na to, hindi ako nagtanim dito ng anything. Lazy gardener kasi talaga kami, no. Kasi nga this year biglaan may mga changes sa mga plano namin, kaya ayun, di namin to naalagaan masyado, but it's okay. We are still able to harvest something. And ito palang mga carrots guys, may laman na to, pero kasi tawag ani yan, oh,
Mag-pick daw, magbunlot daw tag isabi na abatay mabunlot na ana ba ni sulod. May carrots na. There's already carrots. On. Ang bunlot daw tag isa daw guys. Yeah, there's already carrots. We can even pick this one already and make into. Oy! Look! We have carrots. Nee, we can pick some so others will grow better. Ay! Yeah, yung ibang carrots guys, kailangan na siyang i-pick. Yan oh, meron na tayong mga baby carrots. Klakatso! We have baby carrots! Yeah! Mga baby carrots! Yan guys, ang ganda! May baby carrots na tayo. Can you see? Wow! Wow! No, haita. If I put sa sense and we can eat it. Ito guys, baby carrots, ito pwede natong makain. So i-pick natin yung iba para mas lumaki yung ibang mga carrots, mabigyan sila ng space. Now be careful, Nok. There is a nukon and there's on kutita. It's itchy. Mitkähän meidän pitäisi aloittaa se? Where's the corner? It's maybe from there. Not because if you put it in here, how are you gonna shoot the rabbit? Niin, mä voin laittaa sen tohon. Mä ajattelin katsoa, eikö tääkin pidä cover tää? No, but this I just want to cover that side only. Ai näitä ei suojaa? Ei tarvi. Okei. No hei. Anika is picking carrots. Tehdään silleen, että ostetaan näihin semmonen pyöreä. Tai mehän voidaan tehdä vaikka sellainen. Yeah, hey, that's on your. There's berry in here, so be careful. That's another berry. Joo, mutta me voidaan tehdä tähän sellainen pyöreä. Yeah, and I need to order some more wood chips from Samuli because that area we need to put some wood chips there. Mutta katsotaan sitä sitten vaikka. Tuwa na si Anika guys, namulot siya ng carrots. Oh. Wow, dala-dala niya pa yung stuffed toy niya. Naglaro kasi yan sa trampoline. Let's put the plastic. Wow! You pick it from the bottom. Eiko. You pick it from here or you hold from here from the bottom side. I-pick natin yung ibang carrots pala natin guys para meron tayong. Laitetaan toi plastic pwede na tähän ja sitten toi kuorikate niin toi ei toi rikkareita läpi. Ja sitten laitetaan näihin sellainen pyöreä. Yeah, we can buy that one. Wow! It's a big carrot! Did you pick? Wow! Ito guys, pwede na ito makain. So amazing, Daddy! Pitäisikö ne laittaa tuohon pahvilaatikkoon, mikä tossa on? Mikä? Ne carrots. Yeah. Mutta otetaan vaan sen verran mitä käytetään. Nee, let's take something that we can use only, Anika, ha? Ja sitten ei oteta sillä järjestyksessä, otetaan aina välistä tossa. Nee. Nalingaw na si Anika, guys. Anika likes to eat carrots. Maybe you get us a small bucket from the inside. Joo. Okay. No laittakaa siihen sitten. Laita tahanak, you put in here. You will eat carrots? Yeah. We'll wash this and we will eat now. Very good. Ang dami na na-pick ni Anika guys. Yung ibang maliliit ito, but that's okay. Kasi kailangan kasi ang carrots bunluto ng uban guys. Kailangan i-pick yung other carrots para mabigyan ng space yung other carrots na magtubo ba. Ayan. So sa akong plano na mag-pick og nakunin na human na. Tama na kasi yan guys. So natin ilagay bigay. Uy, nagkabalas-balas na akong nakunin. Hindi ko na ba ito planong hugasan. Yan, oh, may carrots kami guys. Mga baby carrots. Ang galing. Alam nyo, pinabayaan lang talaga tong garden namin. But it still give us something. Diba? Kakatuwa. Pwede tayong gumawa ng. We can maybe make carrot cake with this.
Kakatuwa guys, meron tayong baby carrots na favorite kasi ni Anika yung carrots guys, kaya excited siya. Pasok to sana yan siya sa loob guys. Ayan, meron na tayong baby carrots. Wow! Don't pick everything from one side so they can grow. Come here. Put it here. I'm thinking, Daddy, to put the fence from here, like here, going there, and then going there to the back side. So this one, maybe it can lean on the fence. This raspberries. Katso, we have raspberry flowers already. Guys, meron na kaming raspberry flowers. So next year we will be able to harvest. We need to put a support for this one too. But now I have a This question. This is now big. Is the animal eat this raspberry? But they... Pitäisikö se sitten laittaa se verkko tänne? kayo. Jos ei ne syö. Yeah, maybe that would also be good from here. Kasi guys, itong poprotektahan natin is itong mga blueberries. Just make like a support line. Yeah. It should be like these two poles and then string. No pitäisikö se sitten laittaa... Tuleeko tosta iso pensas? Semmonen, Melkin. Have you seen that, the one in Pekko's house? It will be look like that, oh. Mä ajattelin, että... Se on ihan hyvä siellä. Että se ei ole there in the fence. Tuwa na si Anika guys, nag-pick na siya ng carrots. Very good, Anika! Nee. You pick some of the baby carrots. We can make something with it or we can eat that one. Ang galing. First time ko magtanim actually ng carrots guys. And meron din tayo dito ang beetroots na tinanim. Magpulo tayo kung meron ba tong laman. Ay, maliliit man yung beetroot guys. Ito oh, some of the carrots. Big. Oh. Wow, that's so big. This one too, it's so big. Oh, you put there. Oh. Carrots tayo guys. Nakita pala siya dito kung ano na yung pwede nang mahila guys. You know, you look Anika, you can see it. If you can see the carrots, you look like this. If you can see the carrots, then you can pull it up. Put this one there. Yan oh. Kasi guys, kapag sobrang dikit-dikit sila, hindi makakatubo na maayos yung iba. Kaya kailangan talaga kunin. And we will make use of this. Pwede natin siyang gawing salad. Ayan, oh, ang laki. Para yung iba, we'll pick the other carrots later. Oh, here, there's so many already. Many carrots. Yeah, I think that's enough for now. Paljon lehti. Paljon leheti? Ni, it's a lot. Ang dami. So yan na guys, lalagyan na si Nico ng pole dyan. Supportive talaga ng aking asawa guys. Tapos ito yung mga patatas natin guys. May mga patatas na to dito. Maybe we'll pick up the potatoes guys once we finish the fence. You can only do one work at a time. Ayan. So marami na tong laman na patatas guys, I know. But we are not gonna be picking them up now. But it's okay kasi nasa ilalim naman sila ng lupa and the potatoes can stay a little bit longer dyan sa ilalim guys. Yan. Do you want to have a measuring tape?
You will just estimate it? Kulmatolppa ensin sitten väliin. Yeah, that would be a good idea. Estimate niya lang daw. Amazing, oh, our raspberry, guys, oh. Laki na siya. So next year we'll be able to harvest raspberries. Hopefully. Okay. I will stand from here and I will check. I-estimate lang natin. I think it's this way. A little bit. Tanepan. Yeah. I know this way. Like that. Left, right? Here on the left side. Yeah, that is fine. Tapos ito siya, guys, ang pagkalagay nito, may metal pole dyan para itong kahoy hindi siya masira agad. Nakaganyan siya, oh. Ayan. Tapos isa-screw yan siya ni Nico. Ayan. We had fun picking up those carrots, guys. So gagawa kami ng carrot muffin siguro, or ng carrot salad, or kakainin lang siya diretso kasi si Anika naman kumakain talaga yan siya ng carrots na hilaw. Mas gusto niya yun compare sa hinog. Pero na-amaze ako kasi kahit pinabayaan namin yung garden namin, guys, they are still doing great. Though merong grasses sa loob, but it's okay. At least minimal na lang siya, hindi kagaya nung before na walang wood chips. There were a lot of karikaruho or yung mga grass ba. Yan. So nakakatuwa. Malaki ang yard namin, guys, but we are not planning to plant more plants kasi nga we don't have time. May mga trabaho kami and it's not easy to maintain when you have a lot of plants in your garden. But kung ano lang yung kaya namin, yun lang yung itatanim namin. So itong puno na to, kailangan tong iputulin ni Nico ngayong autumn. Kasi nung summer dapat, pero hindi siya naputol kasi nga may nagne-nest dyan na birds. But ang nesting naman ng mga birds dito is during springtime lang and summer. Sa autumn wala na, guys. Magsisialisan yung mga ibang birds dito sa Finland. Pupunta sila ng southern part ng Europe or babalik sila sa Africa during cold season dito sa Finland kasi hindi nila kaya ang lamig dito. So merong mga birds na nagsistay sa Finland but they are native here in the Nordic. Ayan. Yun lang naman ang update sa aming garden, guys, as of the moment. Meron din pala kami mga beans doon na kailangang i-harvest, and yung mga tawag nito, yung mga beans nandun din sa kabila, pati yung mga sibuyas kailangan pa namin siyang pick up sa lupa. But gagawin muna namin tong fence, guys, para matapos na to. So we can see until which side kailangan lagyan ng wood chips. Kasi padadagdagan ko to ng wood chips dito sa taas banda. Para wala talagang damo. I think you need to put it a little bit. Are you going to hammer it down? Because that is a little bit higher in there. Okay. Ayan. So daan-dahan lang, guys. So tatapos namin tong mga gawain dito. And itong puno din na pala to, kailangan din niya siya putulin ni Nico. Pero yung ibang puno dito, guys, hindi muna. Pero yung doon na side, kailangan putulin yung mga puno doon para magawing ano siya, firewood. Para sa darating na, para sa next winter na naman. Tapos dito meron pang rhubarb dito, guys, pero maliit lang siya. It's okay, makakuha din tayo ng marami dyan. Ayan. Tapos may mga nilipat pala na berries dyan si Nico, guys. So, may dalawang tatlo pala yan, yung mga black currants nilipat niya dyan. Hopefully they will thrive, mabuhay sila.
Is it difficult? But that is very high. Because the ground in that area is much higher. Hindi ka balik na naman siya doon. Oh. Pick na naman siya ng carrots. Is there more? Huh? Layer 2, niin ottaa vähän pois täältä alta. Yeah. But I'm planning to put that, you know, after the fence, they have this in the garden for the Rica Ruohoc will not come in. The one that you put in the corner. That one, we can put that one as well. Along the sides. Yeah. Okay. Tääkin on aika hyvä. Se on aika hyvä. Because on that side too, after putting the fence, we need to put I mean like a kuarikate. The wood chips. No, we can put that in future. Ja jos on haluu se in the gate, niin sen voi laittaa tonne ylös. Yeah. And then this one, we need to put a stand for this. I mean like supports for these raspberries because they are now growing. They will be bending. So yeah, it's good. That's all for today's video, guys. Thank you so much for watching our vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channels, The Lindemans and Lindemans Outdoors. Ingat kayo palagi and we'll see you again next time. Hey, hey! Anika, sana hey pa! Hey pa! Woman on Polo 5.